Isang viewing platform ang nakabitin ng 130 talampakan sa ibabaw ng isa sa mga likas na yaman ng New Zealand na nag-aalok ng walang kapantay na tanawin ng bangin. Pero para sa isang grupo ng mga batang masigasig na estudyante, ito na ang huling bagay na nakita nila. Paano naging isa sa pinakakilalang sakuna ng bansa ang isang field trip? Ito ang kwento ng pagbagsak ng plataporma sa Cave Creek. Ang Cave Creek ay isang likas na hiwaga sa kalurang baybayin ng New Zealand. Isang limestone cave na nabuo ng asidikong tubig na unti-unting kumain sa malambot na bato, kaya't nabuo ang isang mahiwagang tanawin. Dito makikita ng mga bisita ang muling paglitaw ng tubig, kung saan ang mga sapa ay lumalabas mula sa isang ilalim ng lupa na kuweba bago dumiretso sa dagat. Isa itong geolohikal na kababalaghan na umaakit ng daan-daang tao taon-taon. Dahil isa itong napakagandang atraksyon, noong 1973 nagpasya ang parke na magtayo ng isang nakabitin na viewing platform malapit dito. Lumipas ang ilang taon, isang grupo ng estudyante at guro mula sa outdoor recreation course ay sabik bumisita sa Cave Creek. Bilang bahagi ng kanilang field trip, pag-aaralan nila ang mga limestone formation at yung mga kuweba sa lugar. Kaya't ang viewing platform ang magiging tampok ng kanilang lakbay-aral. Noong araw bago ang lakbay-aral, napansin ni Conservation Officer Shirley Slater na sasama sa matas ang mga estudyante ang kakaibang pagyuko ng Cave Creek viewing platform nang tumayo dito ang ibang grupo sa kanilang field trip. Dahil nabahala siya sa nakita, iniulat niya ito sa bagong field center manager na si Stephen O'Day at hinikayat itong sumama sa inspeksyon ng platform kinabukasan. Kaya sasama na rin si O'Day sa lakbay-aral kinabukasan. Habang papalapit sila sa platform, lalong sumikip ang daan. Nahati ang grupo sa dalawa. Si O'Day ang nanguna sa unahan at si Slater naman ay kabilang sa mas maliit na grupo sa likuran. Ang grupong pinamunuan ni O'Day ang unang dumating sa platform kasama ang 17 estudyanteng umakyat para tingnan ang pinagmumula ng tubig mula sa kuweba. Nagbibiro pa ang mga estudyante tungkol sa kalidad ng estruktura, hindi nila alam ang mangyayari. Sa loob ng wala pang 1 minuto, biglang bumigay ang platform mula sa mga suporta nito at malagim na bumagsak sa lupa. Bumagsak ang platform ng halos 100 talampakan sa ibaba ng mga puno, bumangga sa sahig ng bangin sa gitna ng malalaki at matutulis na bato. Makalipas ang ilang sandali, dumating sa viewing deck ang tutor, field officer at 3 estudyante. Nakagugulat ang kanilang nakita. Tuluyang naglaho ang viewing platform at nakakatakot ang tanawin sa ilalim ng bangin. Nagkalat ang mga katawan at umaling-awngaw ang mga ungol ng sakit sa dating tahimik na paligid. Agad kumilos ang tagapagturo at 2 estudyante at bumaba sa pinangyarihan. Kasabay nito, tumakbo pabalik ang opisyal ng konserbasyon at isa pang estudyante para humingi ng tulong. Pagdating nila sa mga sasakyan ng grupo, napansin nilang wala ang mga susi. Bumalik ang field officer sa lugar bitbit ang mga mainit na damit mula sa van habang tumakbo ng 5 milya ang estudyante para abisuhan ang pulisya ng Greymouth. 1 oras matapos ang pagguguho, sa wakas ay naipadala ang tawag para sa agarang tulong. Nagmadali ang mga rescue helicopter, ambulansya at team sa lugar ng insidente. Ibinaba ng mga rumesponde ang 100 at 30 talampakang scoop net sa makitid na bangin para maiangat ang mga sugatang nakaligtas papunta sa ambulansya. Sa ilang segundo ng pagbagsak, 14 ang namatay. 13 estudyante at si opisyal ng konserbasyon O'Day. Sa 18 katao na nasa plataporma, 12 ang agad na namatay dahil sa pagbagsak, habang sa natitirang 6 na nakaligtas sa unang pagbagsak. Pagdating ng emergency responder, 2 pa ang nasawi dahil sa kanilang mga sugat. Ang tanging tanong sa isipan ng lahat sa puntong ito ay, paano naging isang patibong ng kamatayan ang isang karaniwang pasyalan? Ang internal na pagsusuri ng Department of Conservation tungkol sa pagbagsak ay maglalantad ng ilang nakakabahalang mga salik. Mula pa simula, tila trahedya na ang proyekto ng Cave Creek Platform. Batay sa ulat ng Department of Construction, walang inhinyero o arkitekto ang kasali sa disenyo ng platapormang iminungkahi. Isang opisyal ng Department of Construction na mabuti ang intensyon pero kulang sa kwalifikasyon at pagsasanay sa structural engineering ang gumawa ng mga plano. Ang disenyo na ito ay simple lang sa kanyang layunin. Isang 10 by 10 na talampakang decking na may overhang na humigit kumulang 5 talampakan na naka-cantilever.
Nang makuha ang pondo noong Hunyo 1972, sinimulan ang konstruksyon gamit ang mga planong ito. Ang timber deck ay ginawa sa ibang lugar at inilipat sa site gamit ang helicopter, kasama ang iba pang materyales para sa plataporma. Mas mainam na isabit ito sa matarik na bangin para gumanda ang karanasan ng turista at maprotektahan ang malambot na lupa sa paligid ng siwang. At pagsapit ng Abril ng sumunod na taon, isinagawa ang konstruksyon ng plataporma sa Cave Creek. Ang problema ay ginagawa ito ng mga kawani ng Department of Construction na hindi naman kwalipikadong mga tagapagtayo o inhinyero. Sa totoo, isa lang sa crew ang may dating karanasan sa woodworking. Lalong lumala ang sitwasyon dahil hindi pa ginamit ang mga plano para sa instalasyon sa mismong lugar. Sa mga susunod na panayam, sinabi ng mga lalaki na hindi nila nakita ang mga plano. Ibig sabihin, ang mga poste ay ipinukpok lang sa lupa kung saan pinayagan kahit hindi pantay. Dahil dito, hindi pantay ang pagkakabigay ng bigat sa plataporma. Nakakagulat, naroon pala ang gumawa ng plano noong araw na iyon. Ngunit ang tungkulin niya ay linisin lang ang daan papunta sa plataporma. Ibig sabihin, tinantya lang nila ang usli ng plataporma gamit ang paningin. Kung hindi pa sapat iyon, ang mga bolt na dapat sana ay magpapatibay sa plataporma ay dinala sa lugar ng walang dalang drill, kaya mga pako na lang ang ginamit para ipitin ito. Matapos ang mahigpit na araw ng konstruksyon, umakyat sa plataporma ang 4 na gumawa nito para magpa-picture. Gayunpaman, nakakagulat ang kakulangan ng tibay ng estruktura. Makalipas ang wala pang 1 taon mula nang maitayo ito, noong Abril 1974 ibinuhos na ang mga hagdan ng plataporma, pero hindi ito maayos na naikabit. Isang palatandaan na may masamang mangyayari. Wala ring tagubilin kung paano gamitin ang bakal sa pagkabit ng konkretong hagdan sa plataporma at gawin ang suporta na kailangan ng isang nakabiting estruktura. Pagkalipas ng ilang buwan, tinanong ng chairman ng lokal na conservation board kung may tamang permit ang bagong estruktura ng plataporma nang ito'y ipakita sa kanila. Dahil dito, napilitan ng staff na maghahanap ng paraan para sa retroaktibong pag-apruba, ngunit hindi ito naging matagumpay. Batay sa internal na pagsusuri, may ilang sa departamento ang inakalang formalidad lang ang building consent at hindi pinansin ang mga issue sa kaligtasan. Tungkol sa limitasyon ng karga, gumamit ang staff ng pangkalahatang direktiba mula punong tanggapan sa paggawa ng patakaran. Sa simula, iminungkahi niya ang limitasyon na 10 tao, ngunit kalaunan ay nagpasya na mas mainam kung 5 tao lamang ang papayagan para mas maganda ang pananaw. Gayunpaman, nailagay sa maling lugar ang karatula at hindi ito na-install sa mismong lugar, kaya wala itong naging epekto sa pagpigil ng sobrang karga. Pagkatapos ibuhos ang konkretong hagdanan, binuksan sa publiko ang plataporma at malawak na ginamit sa sumunod na taon. Kailangang magsagawa ng pampublikong investigasyon para matukoy ang may pananagutan sa trahedya. Matapos ang investigasyon at testimonya ng mga saksi, pananagutin ang Department of Construction dahil nabigo itong maipatupad ng tama ang mga proseso ng naunang mga departamento. Tinukoy ng hukom na ang kapabayaan ng departamento sa ligtas na teknik sa pagtatayo ang naging dahilan ng pagbagsak ng plataporma. Ayon sa structural engineer ng komisyon, bagamat sapat ang decking, 70% ng plataporma ay hindi angkop sa nilalayon nitong gamit. Hindi maayos ang pagkakaayos ng mga suportang poste. Mali ang agwat ng mga bearer at hindi pantay ang pagkakaayos ng poste. Maraming pako ang hindi maayos na nakakabit sa mga biga papuntang bearer. Walang sinunod na plano sa konstruksyon o hindi sapat ang mismong plano. Hindi sinunod ang mga pangunahing paraan ng tamang pagkakabit ng mga bearer sa mga poste. Maraming pagkukulang ang Department of Construction. Hindi nila isinama ang mga kwalipikadong inhinyero sa disenyo ng plataporma, nabigong sundin ang Building Act at hindi ipinatupad ang mga limitasyon sa bigat. Hindi rin sapat ang mga inspeksyon at walang maayos na sistema ng pamamahala ng proyekto. At kahit tinanggap ng Department of Construction ang responsibilidad sa pagbagsak, walang inirekomendang kaso dahil may legal na butas na pumipigil sa pananagutan ng mga ahensya ng gobyerno. Pagkatapos ng pagbagsak, 15 sa 100 at 6 na viewing platforms ng Department of Construction ay isinara para kumpunihin. Ngayon, tinitingnan ng mga outsourced na inhinyero ang mga platform na lampas 5 talampakan o 1.5 metro ang taas, gaya ng Cave Creek ayon sa mas mahigpit na building codes. Noong 2000 at binago ang batas para payagan na kasuhan at panagutin ng kriminal ang mga kagawaran ng gobyerno
Dahil sa kulang na mga gawain sa pagtatayo, tinanggal ang dating exemption sa pananagutan. Pero ano ang nangyari sa 4 na nakaligtas? Mahaba at mahirap ang paggaling ng 4 na nakaligtas sa unang trahedya dahil hinarap nila ang pisikal at psikolohikal na trauma. Si Sam Lucas ay nagkaroon ng post-traumatic amnesia. Hindi niya maalala ang insidente at pati ang mga pinsala sa ulo, tuhod at litid. Matinding pagkaparalisa ng isip ang naranasan ni Caroline Smith matapos ang trahedya, kaya kinailangan niyang uminom ng antidepressants. Si Stephen Hannan ay naparalisa at kinailangang bigyan ng malakas na pampakalma sa loob ng 6 na linggo matapos ang aksidente. Pagkaraan ng 9 na linggo sa intensive care at 1 taon ng muling pagkatuto dahil sa permanenteng pinsala, si Stacy Mitchell ay nagdroga at uminom ng alak para makalimot sa emosyon at konsensya. Sa panayam noong 2005 inamin niyang siya at ilang estudyante ay sinubukan ang plataporma. Nang dumating sila roon, nabuhay siya sa konsensya na sana buhay pa mga kaklase niya kung hindi nila ginawa iyon. Gayunpaman, maraming eksperto at ang ulat ng komisyon ang nagsabi na talagang nakatakdang bumagsak ang plataporma sa kalaunan dahil sa palpak na pagkakagawa at kakulangan ng mga suporta. 2 taon matapos ang pagbagsak, tumanggap ang pamilya ng mga biktima ng 26 na milyong kabayaran. Sa parehong taon, isang alaala ang inilantad sa lugar at noong 1978 muling binuksan sa publiko ang daanan. Gayunpaman, hindi na muling pinalitan ang viewing platform. Opisyal na tinawag na Cave Creek Memorial Track ang daanan mula lugar ng alaala hanggang Cave Creek Resurgence. May information panel sa simula ng daanan na naglalahad ng trahedya. Ganito ang huling mga salita. May mga aral na natutunan, mga pagkukulang na nailantad, at mga sistema na binago upang ang landas na nagdala sa trahedyang ginugunita dito ay hindi na muling mangyari. Panoorin ang susunod na episode kung interesante para sa iyo ang video. Like at mag-comment kung gusto mong suportahan ang channel.